Kumusta po kayong lahat mga minamahal kong kapatid and welcome po sa part 9 ng ating Bible study tungkol po sa salvation. At ang topic po na ating pag-usapan ay tungkol po sa bautismo o baptism. Alam po ba natin mga minamahal kong kapatid na ang bautismo ay isa pong requirements na kailangan po nating sundin at isagawa bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon na atin pong mababasa dito po sa aklat ng mga taga-Efeso, Kapitulo 4 sa talatang 3 hanggang 6. Ito po yung ating mababasa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo'y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat, Siya ay higit sa lahat, kumilos sa lahat at nanatili sa lahat. Hallelujah. Dito po mga minamahal kong kapatid, ang bautismo po ay isa po sa requirements na kailangan po nating sundin bilang isang mananampalataya. Amen. Marahil po mga minamahal kong kapatid ay nagkaroon po tayo ng katanungan kung ano po ang kahalagahan ng bautismo. At ito po ang ating mababasa dito po sa aklat ni Juan Kapitulo 3 sa talatang 5 hanggang 6. Ito po yung ating mababasa. Sagot naman ni Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu." Dito po sa English translation, Jesus answered, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of heaven. Which is born of the flesh is the flesh, and that which is born of the Spirit is spirit." Hallelujah! Para po sa ating kaalaman mga minamahal kong kapatid, ang born again ay hindi po relihiyon. Ito po ang tinutukoy na born again ang bautismo. Ito po ay sumisimbolo sa pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Death, burial, and resurrection. Kapag hindi po tayo magpabautismo mga minamahal kong kapatid, ayon po sa ating Panginoon, ay hindi po tayo makapasok sa kaharian ng langit. Hindi po tayo maligtas kung hindi po kumpleto ang ating pagsunod sa kaligtasan na ibinigay po ng ating Panginoon. Ang born again ay hindi po relihiyon, ito po ay proseso upang tayo po ay magkaroon ng kumpletong kaligtasan. Upang tayo po ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Ito po ay napakahalagang utos na atin pong mababasa dito po sa aklat ni Marcos. Ito po yung ating mababasa. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumasampalataya ay parurusahan." Hallelujah! Dito po mga minamahal kong kapatid, kapag tayo po ay sumasampalataya, tayo po ay susunod, tayo po ay magpabautismo. Sapagkat isa ang bautismo na requirements, napakahalagang requirements upang tayo po ay makatanggap ng kumpletong kaligtasan. Amen. Na kung paano po tayo mag-a-apply ng trabaho dito sa lupa, marami po tayong requirements. Kailangan po nating kumpletuhin ang ating requirements. Ang pananampalataya, ang pagsisisi, ang bautismo, ang mamuhay ng may kabanalan, at maglingkod sa Diyos hanggang sa huling yugto ng ating buhay. Yan po ang mga requirements na kailangan po nating maunawaan, na kailangan po nating
sundin at gawin habang tayo po ay nabubuhay. Ang bautismo po ay kailangan po sa tao. Amen. Kailangan po nating mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo na ating Panginoon. Na atin pong mababasa dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2 sa talatang 38. Ito po yung ating mababasa. Sumagot si Jesus, "Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo." Hallelujah! Napakabuti po ng ating Panginoon. At ito po ang ating mababasa dito po sa English translation from the book of Acts chapter 2 verse 38. Let me share to you. Then Peter said unto them, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and he shall receive the gift of the Holy Ghost." Hallelujah! Dito po mga minamahal kong kapatid, tayo po ay magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. In the name of Jesus Christ, sapagkat wala pong ibang pangalan na sukat ikaliligtas ng tao kundi ang pangalan ni Jesus. Na atin pong mababasa dito po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 4 sa talatang 11 hanggang 12. Ito po yung ating mababasa. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Dito po sa English translation, "Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved." Hallelujah! Yan po ang isa sa requirements na dapat po nating isagawa habang tayo po ay nabubuhay upang maging kumpleto ang ating kaligtasan. Kailangan po nating magpabautismo sa tubig at espiritu sa pangalan ni Jesucristo. Hanggang dito lamang po mga minamahal kong kapatid. Lagi nating tandaan, be born again in the water and spirit. Maraming salamat. Jesus loves you. Bye-bye and God bless.